Ito na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo muling nagkatipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tunay na mag-ugat ang ating pananampalataya upang ito'y magbunga ng pagtitiwala at pag-asa at tayo rin ay maging daluyan ng kagalingan at kalakasan ng ating kapwa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan na iyong tinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang kapaligiran, ang Jerusalem, at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasiyam na araw, ng ikaapat na buwan
ng pagkubkob sa Jerusalem. Umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias kinagabihan, ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na si Ribla, at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang 7 araw, ng 5 buwan, ng 19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang may hirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Sion ay aming maaalala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig, tungkol sa Sion yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Inako ni Jesucristo, ang sakit ng mga tao, upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ireneo, isang obispo at martir, isa ring pantas ng simbahan. At sinabi ni San Ireneo na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang isang taong buhay na buhay. The glory of God is man fully alive. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang buhay na buhay yan? Mo, gising lang, gising-gising. Sapagkat kapag tayo'y buhay na buhay, doon mas lalong nakikita, napapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Pakita natin sa mahal na Senyor, buhay na buhay tayo, itaas ang kamay at iparinig ang mas malakas na palakpak. Ayan, buhay na buhay nga tayo. Ngunit, ano nga ba talagang ibig sabihin ng buhay na buhay? Tayong mga deboto ng Nazareno, sinasabi, matatapang na tao. Malalakas ang loob. Kahapon po ay piyesta ng Baklaran. At alam natin, nung ako po ay nagmisa sa Baklaran, sabi ko, kung may simbahan mang katulad, katambal ng Quiapo, iyon ay Baklaran. Dahil sa agos ng mga deboto at lakas ng loob ng mga deboto. At iba sa atin, para makasigurado, nasa Baklaran pag Miyerkules, nasa Quiapo pag Biyernes, talagang gustong siguradong makarating sa langit ang dasal. Kaya iba siguro sa inyo, nandito ngayon sa Quiapo, pag Miyerkules, nasa kabila naman, naninigurado para talaga makarating ang dasal. Yung gusto pa talaga, kahapon nasa St. Jude pa siguro, no? Webes. No? Talagang susuyurin lahat ng simbahan dahil nga marubdob ang loob, malakas ang loob. Ngunit sino ba talaga ang malakas ang loob? Sino nga ba talaga ang matapang? Sino nga ba talaga ang buhay na buhay? Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, may ketongin. Pag ating susuruin ang kanyang ginawa, matapang siya. Matapang siya sapagkat sa unang punto, para bagang nilabag niya ang batas.
Naalala niyo po nung pandemic, nung bawal lumabas, nung bawal lumapit sa ibang tao, di ba iba sa atin, nangahas, lumabas, nangahas, pumunta kung saan-saan. Ganun na halos ang parang ginawa nung Ketongin. Bawal siyang lumapit, bawal siya makiugnay. Ngunit lumapit siya kay Jesus Nazareno sa kagustuhan niyang gumaling. Kaya tayo narito ngayon at iba sa ating galing pa sa malalayong lugar, nangahas tayo. Siguro iba sa atin, pinagbawalan pa ng mga anak, ng mga apo, huwag na kayong lumayo. May sakit kayo, mahina na kayo, matanda na kayo. Delikado sa Quiapo. Pero nandito pa rin kayo. Malakas ang loob ninyo. Sapagkat sa tingin ninyo, walang makapipigil sa inyong debosyon. Walang makahihinto upang makalapit kayo. Ganyan na ganyan ang naranasan ng Ketongin. Kaya, congratulations po sa inyo na narito ngayon, lalo na sapagkat naipamalas ninyo, naipakita ninyo, buhay na buhay kayo at talagang tiwalang-tiwala kayo kay Jesus Nazareno dahil katulad ng Ketongin, sa gitna ng mga pagbabanta, sa gitna ng mga kahirapan, kayo'y dumudulog sa Kanya. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na narito ngayon. Ngunit alam ninyo po, may mas malalim pang katapangan yung Ketongin. Bukod sa malakas ang loob niyang lumapit kay Jesus Nazareno, ang mas malalim at mas matibay niyang katapangan ay nang makalapit siya. At tandaan niyong sinabi niya kay Jesus Nazareno. Hindi niya sinabi kay Jesus Nazareno, pagalingin niyo po ako. Tulungan niyo na po ako. Tapusin niyo na po ang paghihirap ko. Hindi po. Anong sinabi ng Ketongin? Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Para bagang sumusugal, pumupusta yung Ketongin. Sapagkat nangahas pa siyang sabihin kay Jesus Nazareno, kung ibig po ninyo. Hindi siya nag-demand. Hindi siya nag-utos. Siya'y nakiusap, kung ibig po ninyo. Mahirap po yun, mga kapatid. Kasi pag sinabi mo, kung ibig po ninyo, alam mo, ang pwede ring maging sagot, hindi. Naranasan nyo na ba yun? Kung gusto nyo po, kung kunwari, magpapaalam ka sa magulang mo dati, kung gusto po ninyo, pwede po ba ako mag-outing? Mas maganda na yung paalam na mag-outing po ako. Kasi mas ang direksyon na sagot, sige. Pero kung ang tanong mo, gusto nyo ho bang mag-outing ako? Gusto nyo bang pumunta ako ngayon sa Quiapo, yung mga matatanda? Tatanungin mo ba yung anak mo, papayag ka ba? Mas gusto mo na sabihin kagad, pupunta ako sa Quiapo para baga siya sa mo, sa ayaw mo sa gusto, pupunta ako. Dahil mas, alam mo, mas tiyak yung magiging sagot. Pero, pansinin po ninyo, yung sinabi ng Ketongin, kung ibig po ninyo, dito pinapakita niya ang mas malalim niyang katapangan sapagkat mas ipinapakita niya ang mas malalim niyang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga kadeboto, ganun din ho ba ang ating tapang? Hindi yung tapang na animoy halos utusan na natin ng Nazareno. Nasabihin natin sa Kanya kung anong dapat niyang gawin. Bagkus, tayo'y nakikiusap at may puwang pa ang ating puso kung ano talaga ang Kanyang kalooban. Kung ano talaga ang Kanyang gusto.
Ito raw ang tunay na pananampalataya. Kaya nga tuwing Ama namin, ito ang ating dasal. Sundin ang loob mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Ganun din ho ba ang dasal natin? Kung ibig po ninyo, pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ang anak ko. Kung ibig po ninyo, pahintulutan niyo mangyari ang bagay na ito. May puwang pahuba ng kalooban ng Diyos. Sapagkat doon masusukat ang tunay na katapangan, ang tunay na pananampalataya. May ikatlo pa rin hong tanda ng katapangan. Hindi lang yung ketongin ang matapang. Matapang daw yung ketongin dahil nangahas siyang lumapit, ipahayag ang kanyang pananampalataya, at nangahas siyang magtiwala kay Jesus Nazareno. Ang ikatlong katapangan daw, nanggaling naman kay Jesus Nazareno. Dahil alam niyo po, nung panahon na yon, bawal humawak sa ketongin. Bawal sa mga Hudyo yun, dahil magiging marumi sila. Kung ibang tao yon, pag lumapit yung ketongin, naalala nyo nung pandemic, di ba pag may lumapit, yung iba sa atin, kumakaripas ng takbo. Yung iba sa atin, lumalayo. Iba sa atin nga, ini-sprayan mo pa ng alkohol yung lumalapit sa'yo. Iba, sinisigaw mo pa, lumayo ka. Di ba, iba sa atin, masyadong naging praning nung pandemya. Ganun dapat yung gawin ni Jesus Nazareno. Lumayo ka, huwag kang lalapit sa akin. Bawal yan. Ipahuhuli kita. Pero nung ginawa ni Jesus Nazareno, nung lumapit sa kanya yung ketongin ng buong pagtitiwala, buong pananampalataya, hinawakan niya at pinagaling. Yun din daw po ay katapangan at lakas ng loob. Gumawa siya ng mabuti kahit para bagang hindi nararapat at hindi angkop. Mga kapatid, ang tunay din deboto, ganun din ang tapang. Hindi lang yung tapang ng prosesyon, hindi lang yung tapang makipagbunuan ka para makapanik sa andas, makahila ng lubid. Hindi lang yung tapang na tumagal ka ng 20 oras sa prosesyon. May mas malalim na katapangan ang deboto ng Nazareno. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ang katapangan ng paglapit ng lakas loob, ang katapangan ng pagtitiwala at pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos, at ang katapangan ng paggawa ng mabuti kahit mahirap o hindi naangkop. Ito raw ang ialay natin na maging bunga ng ating debosyon. Sabi ko nga kanina, congratulations! Nagawa na natin yung una. Nangahas tayong pumunta rito. Ipinakita natin ang lakas loob nating makalapit sa Nazareno. May dalawang katapangan pa para tayo maging buhay na buhay. Ang tunay na debotong matapang, katulad ng ketongin, masasabi niya, kung ibig po ninyo, mahal na pong Jesus Nazareno, ano po bang ibig ninyo? At ikatlo, katulad ng Nazarenong matapang, gumagawa tayo ng mabuti, ng totoo, ng makatarungan, ng mapayapa, sapagkat dito natin na ipapakita na nanahan sa atin ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami inyong mga deboto. Lumalapit kami sa inyo ng buong loob, sapagkat nais naming ipakita sa inyo ang aming marubdob na debosyon at pananampalataya. Nais naming ipakita sa mundo, kami iyong mga deboto. Ngunit mahal na poon, maipakita rin nawa namin sa iyo ang tunay na pagtitiwala. Hindi po ang ibig namin
kung hindi ang ibig po ninyo ang mangyari, ang kalooban ninyo, ang pamamaraan at panahon ninyo ang maghari sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, sana po katulad ninyo, maging buo din ang loob naming gumawa ng mabuti, maging daluyan ng kagalingan, kabutihan, at pagmamalasakit sa aming kapwa, lalong-lalo na yung mga nahihirapan, inaapi, at nag-iisa, at walang boses sa lipunan. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami. Kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin ang ating panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagilingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagilingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming panalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. O Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at buti ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasa ng mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Ireneo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang tunay na anak ng Diyos, marunong magpaubaya sa kalooban ng Ama. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Itulot mo pong maging malakas ang aming loob, maipakita sa aming kapwa ang aming debosyon at pananampalataya. Hindi namin ikahiya ang iyong mga turo at utos. At higit sa lahat, matuto kaming magpaubaya kung ano pong tunay ninyong ibig. Sapagat ang iniibig po ninyo, Panginoon, ang tunay na pinakamabuti para sa amin. Linisin niyo po kami, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang bukal ng kagalingan at buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Itong kahilingan ko, buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan po kami umaasa. Oh, Jesus Nazareno,
Bigkayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda, ang simbahan ng Quiapo, ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan, nasasalanta, at buwan-buwan, regular, tumutulong po tayo sa maraming parokya at pamayanan na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na debotong malakas ang loob, nagpapahayag ng kanyang pananampalataya, nagpapaubaya sa kalooban ng Diyos, at nagdudulot din ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamahan namin. Inuupo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.